Alden Richards, bakit na ba tila naging emosyonal? Baging si Mama Ten sa kanila pong pabazar na yung gabi. Namataan nga si Mr. Alden Richards sa nagpupunas pa ng kanyang luha. Maging si Mama Ten matapos maganap yung kanilang pabazar. Naging emosyonal si Mama Ten at si Alden. Dahil dito, panoorin po natin. Hindi na napansin talaga ko sa iyo kada nasasalita ako sa foundation kasi di ba si Richard nalalaman natin na hindi siya nakapagtapos ng college, hindi siya nakapagtapos ng course gusto niya, pero sinikap niya na makatulong sa iba, inunan niya kasi gusto niya yung pangarap niya, maabot niya doon. Mga tao natulungan niya ngayon. So, hindi siya makakapag-graduate niya kung hindi sa tulong yung lahat. Kaya maraming salamat talaga sa lahat ng support at paglumahan yung binibigay kay Ate. Dahil lang parang maraming salamat sa inyo dun sa mga bumili, dun sa mga hindi nakapunta pero sumusuporta namin sa mga live selling namin at lahat ng project ni Alden. Maraming salamat at Merry Christmas po sa inyo lahat. Si Jesus na po ang bahala sa iyo gantipalaan. So ayun na etong mga items na Hindi na nga naiwasan ni Mama Ten na maiyak dahil po sa mga sacrifices na ginagawa ni Mr. Alden Richards dito po sa kanyang AR Foundation kung sa isang artista na napaka-busy at napakasikat na talagang nakakaroon or binubuhos niya po yung oras at pagkakataon niya na imbis na pinapahinga niya yung mga oras na to talagang pumunta pa siya sa AR Foundation or the CEO ng AR Foundation para po bigyang daan ito pong pabazar kasi malaki po kasi yung parang maitutulong nito para dun sa mga scholars na pinag-aaral po niya ngayon. So, napaluhang na itong si Mama Ten na alalahanin ang ilan sa mga pagkakataon kung bakit si Alden Richards na hindi nakatapos sa pag-aaral. So, ngayon din naman si Alden Richards, naging emotional din siya habang ikinukwento ito ni Mama Ten sa publiko. Kaya naman sinasabi nito na sobrang lapit sa puso ni Mr. Alden Richards ang foundation na ito. Kung matatandaan po ninyo, may mga interview si Alden Richards so sinabi niya po doon na talagang isa sa mga main goal ng kanya pong AR Foundation ay pag-aralin ang mga less fortunate people. If you remember one of his interview with Miss Tony Gonzaga, sinabi niya doon na sinasabi daw ng lahat na hindi raw hadlang ang kahirapan. Pero yun, pinabulaanan niya yun. Sabi niya, hadlang po ang kahirapan sa pag-aaral. So, dahil po dito, dahil nagkaroon na siya ng mas maraming budget at talagang biniyaan siya ng Diyos ng maraming proyekto, isa sa pinaka-main goal niya is yung isang bagay na hindi niya nagawa noon ay pinararanas niya sa ibang mga estudyante na less fortunate dahil minsan ay naging isa siya sa mga kabataan ito. So, kaya po talagang pinupush through niya ito po kanyang foundation na ito. So, para po panoorin pa natin ang ilan sa mga kaganapan dito po sa kanyang pabazar. Let's watch this. Okay, last 10. Pagkinawagan po ang ano. 4. 60. kaya po natin magpapay dito yung mga tao na numbers ko. Yung iba po Ulit po. 22, 17, 64, 8, 88, 73, 84, 71, 04, 60. Halika, Jericho.
60, ma'am? Ayan, kasali po kayo. And 60. Sino si number 4? 04. Si Neil. 71. 71. 71. Si Kake. Not listening. 71. Okay. 84. 73. Very good. 88. 88. Nasaan? Double 8. 88 po. Sino yung 88? Sige, pag ayaw ng 88. Ah, si Ate Roda. Ah, si Ate ang 88. Sino bantay ni Ate? Ah, okay. So, 88. 08. Sino? Si Ate Ivy. 08. 64. 17. 17. 17 po. 17. 17. 17. 17, wala. Andun yung second. Ah, okay, okay. 22. Okay. So roll call ulit para sure. 26, sino po? 26. 26. Hindi na, touch lang talaga kasi kung kada nagsasita ako sa foundation kasi di ba si Richard, alam naman natin na hindi siya nakapagtapos ng college, hindi siya nakapagtapos ng course kung gusto niya, pero sinikap na siya. Sinikap niya na makatulong sa iba, inuna niya yung iba kasi gusto niya yung pangarap niya, maabot niya yung mga tao natutulungan niya ngayon. So, hindi siya makakapag-graduate kung hindi sa tulong yung lahat. Kaya maraming salamat talaga sa lahat ng support at pagmamahal yung binibigay